Hi, good morning. I'd like to share to you some thoughts in of Matthew chapter 7 verse 1 and 2 and John chapter 7 verse 24. This is with regards to the question that was asked by my friend. Kay one time, na-feel siya that ang iyang leader sa church kay nag-assume nga iya ning gibuhat pero kabalo siya sa iyang kaugalingon, sa iyang kasing-kasing nga wa gyud niya buhata. And nisulti siya nga ayaw kog hukmi. Ingnan niya ang leader sa ayaw kog hukmi. Pero ang leader sa iyang simbahan nisulti sa iya nga mo trabaho nako nga mahukom nimo. Now, I would like to share that yes, the leaders of the church has the responsibility to be the judge of Israel. But atong klaruhon in John chapter 7 there is a type of judgment nga gidili ni Hesukristo. So, though the leaders of the church can judge, but there is type of judgment nga dili pwede buhaton. Unsa man ni nga judgment? Ingon si Hesukristo, judge not that ye be not judged. For what judgment ye judge, ye shall be judged. And for what measure ye mete, it shall be measured to you again. Now, kani nga scripture makita nato kung unsay gidili nga hukom nga gidili ni Hesukristo ngadto sa iyang mga disipulo. Ningon siya, ang hukom nga mobalik sa imuha ang hukom. Judge not that ye be not judged. So we should not judge a judgment nga pwede tang mabalikan sa hukom. Ningon din siya, for what measure ye mete, kung giunsa nimo pagsukod kana nga hukom, isukod sa imuha pagbalik. In John chapter 7 verse 24, giklaro kung unsa nga klase nga hukom nga dili ta pwede mohukom. Ningon si Hesukristo, judge not according to the appearance, but judge righteously. So ningon si Hesukristo nga ang hukom nga gidili niya, ningon siya, ang hukom sa unsay ni appear, unsay nakita nimo, unsay what it appears to you. So dili ta mohukom sa hukom according to appearance, to what appears to you. Now karon we have to identify unsa maning duha ka hukom nga dili gusto si Hesukristo nga buhaton nato. Ningon siya, ang hukom nga mobalik sa tua ug ang hukom according to appearance. Si Hesukristo nisulti siya unsa man ni siyang hukom according to appearance, ang hukom nga mobalik sa imuha. Ang hukom nga mobalik sa imuha according to atong ikuan sa science, according to psychology, natay gitawag og paradigm theory, mental paradigm theory. Kaning mental paradigm theory kuan ni siya, kaning mental paradigm gitandi ni siya sa mental blueprint. According to one of the theory nga kita sa dihang nataw ta, we are blank slate. So sa dihang naata sa taguangkan sa tong inahan, blank slate, wala isod atong panghuna-una, blank na siya. And then sa dihang nataw ta, unsay nakita nato sa atong environment, sa atong pamilya, sa atong balay, sa mga tawo nagpalibot sa tua, muhinay-hinay og badlis ang kinang gitawag og mental blueprint or mental paradigm. And then kaning mental paradigm, mental blueprint will become our frame of mind in which kaning frame of mind nato gamito nato sa paghukom sa mga butang nasa atong palibot, hukom sa mga butang sa inistoryahan sa mga tao. So sa psychology, kung muhukom ta pinaagi sa atong mental blueprint, for example, muhukom tog laing tao, atong hukman unsay sud sa iyang hunahuna, unsay sud sa iyang kasing-kasing, sa iyang gisulti or sa iyang linakwan o sa iyang binuhatan. Muhukom na gayta unsay sud sa iyang hunahuna ug unsay sud sa iyang kasing-kasing nga wala nato nakita, ang kana nga hukom ibalik sa atoa because we are using our frame of mind. So kay amigo ni sila ni ani, inani gyud ni sila, laban gyud ni siya diha. So nihukom ta sa butang nga wa nato nakita, ang kana nga paghukom mobalik sa atoa nga hukom. So kana nga hukom gitawag sa na what it appears to you. You are judging according to appearance. Kay amigo ni siya ani, laban gyud siya ani. Kay amigo ni siya ani, mo dapat ato ni silang kuanon kay laban gyud ni or mo gyud ni nag-istorya gyud ni sila ginani kay amigo mo sila ani.
So kung nihukom ka, wala ka kakita nga nagstorya, nagbuhat ana, gihukman nimo siya according to what appears to you, gidili na siya ni Hesukristo. Dili na siya pwede nato buhaton nga paghukom. Kay kung buhaton nato na siya, that is considered unrighteous judgment. So ningon si Hesukristo, but judge righteously. Do not judge according to appearance, but judge righteously. Now, unsa maning righteous judgment? Ang righteous judgment is, we have to remember, Jesus Christ said, what manner of men ought ye to be? Verily, verily, I say unto you, even as I am. Kung hukom ta sa tao, we need to follow the way Jesus Christ mo judge. If you are given the responsibility to become pastor of your denomination, if you are given the responsibility to become bishop of your ward, if you are given the responsibility to become minister of your ward, or if you are given the responsibility to become priest of your congregation, we have to remember to follow how Jesus Christ judge. So sige, unsa man paghukom sa ni Hesukristo ang tao, ningon siya, man looketh the outward appearance, but God looketh what is in the heart. So unsay naa sa kasing-kasing sa tao, dili ang iyang nakita sa gawas sa tao muna iyang hukman. So we have to remember, there is the problem here now is dili ta kakita sa kasing-kasing o unsay naa sa huna-huna sa tao. So before we judge, we need to talk to the person. Kung tinuod ba ni, kay dili katong nauna nimo kay amigo ra sila ani, mo gyud ni ilang gipanulti, mo gyud ni ilang ginabuhat. And then i-judge na nimo, hukman na nimo according to what you think. That is so wrong. You are not following Christ. O kung nasayop ka, ang imong mga buhat nahimo na siyang bakak. And if kung bakak na siya, who is the father of lies? It is the devil. You're no longer followers of Christ. You become follower of the devil, who is the father of lies. If you judge the person according to what appears to you, kay lagi amigo sila ani, mo gyud ni ilang ginabuhat. Yes, you are given the responsibility to judge, but you are given also the responsibility to judge righteously. Unsa man ning judge righteously? You have to remember, in order for us to be guided, we have the Holy Ghost. And then the Jesus Christ, nihatag siya sa commandments. We have the covenant, mga kasuguan sa Dios, mga pakigsaan nato sa Dios. Gihatagan ta sa Biblia, gihatagaan ta sa other scriptures. Dito nato i-compare ang binuhatan sa tao. And then if the person really commit mistakes, we have to love him and not judge him to ato siyang gi-judge in order for him to invite him to repent. Dili nato i-judge kay para hinginlan nato sa simbahan. Atong tumuan para mawa sa simbahan. Can you imagine if the shepherd is like that? If you are attacking the sheep, you become the wolf. You're no longer a shepherd, you are a wolf. And when the shepherd becomes a wolf, the fold is in danger. You have to make sure that you realize what you've done. You are attacking the sheep. Kung imong buhaton ang paghukom to what appears to you, especially when you did not investigate, especially kung nag-investigate na ka, ya imong yung gusto kato imong nahunahunaan mo, imong ipalabi. You are attacking the sheep and you become the wolf and not a shepherd. And therefore, the fold is in danger. We have time to repent, no? Mag-usab before ta ma-release sa mga callings nato. Mag-usab o mag-gather ang kuan, nagkatag-katag nga mga sheep karon. Do it before ma-release sa imong calling, sa atong mga callings, kay calling ka man go. Kinsay natsadaan nato nga tao, you have to ask, you have to go to them.
i-gather na to sila, magpasayloay ta, kunay ta, dili kay magpadayon ta sa atong binuhatan. How many families will be affected? And we have to remember, kanang mga pamilyaha dili na nimo gitrabaho. Gitrabaho na sa ubang mga missionary na assign sa kana nga area. Sa dihang wala pa ka. Ya karon you are attacking them. You are scattering them. So please do what is righteous. Do what Jesus Christ would do.